as morning light begins to shine, I seek your word and make it mine. In quiet moments, faith is born. With every breaking of the dawn, rise and reflect on promises true. With every dawn, I'm renewed by you, guided by grace, strengthened by love. Your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you, guided by grace, strengthened by love. Your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you, guided by grace, strengthened by love. Your light leads me from above. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you, guided by grace, strengthened by love. Your light leads me from above. Your light leads me from above. Isang bago at punong-puno ng pag-asang umaga muli, kaibigan. Ako ang iyong kaibigan, Nar Caranza, at ikaw ay nakikinig dito sa ating himpilan, AWR 89.1 FM. Kaibigan, ang pag-ibig at awa ng Panginoon ay walang katapusan, and His mercies never come to an end. They are new every morning. Lamentations 3:22 and 23. Napakabilis po ng ating panahon. Ngayon ay January 26, Sunday, ang unang araw ng Sanlinggo. At tayo ay babalik na naman bukas sa ating mga pagtatrabaho. Kaibigan, ang atin pong palatuntunan, Rise and Reflect, ay laging naglalayon na pasimulan natin ang ating araw sa pagbabalik ng pasasalamat sa ating Panginoong Diyos, sa kanyang kabutihan na iningatan niya tayo sa buong magdamag. Ginising niya tayo ngayong araw na mayroong taglay na buhay at lakas at siyempre sa pagbabasa ng kanyang banal na salita at sa pananalangin. Tayo ay nagpapatuloy sa ating binabasang aklat sa Genesis chapter 21 na po tayo, verses 1 to 7 ang ating babasahin mula sa Ang Bible Pinoy version. Sundan niyo po ang aking pagbabasa. Blines ni Lord si Sarah gaya ng sinabi niya at tinupad ni Lord ang pangako niya. Kahit matanda na si Abraham, nabuntis pa rin si Sarah at nagkaanak ng isang lalaki. Pinanganak yung bata sa eksaktong panahon na sinabi ng Diyos. Isaac ang pinangalan ni Abraham sa anak niya. Nung 8 days na si Isaac, tinuli siya ni Abraham gaya ng inutos ng Diyos. Pinanganak si Isaac nung 100 years old na si Abraham. Sabi ni Sarah, nakakatawa itong ginawa ng Diyos sa akin. For sure, matatawa ang lahat pag nabalitaan nila ito. Tapos sabi pa niya, sinong mag-aakala at makakapagsabi kay Abraham na mag-aalaga pa ako ng bata? Pero nagkaanak ako sa kanya kahit matanda na siya. Ipinanganak ang batang lalaki. Ayon sa United Nations, humigit kumulang 350,000 ang mga sanggol na ipinanganganak bawat araw. Bagamat karaniwan ang karanasan, malinaw ko ring naaalala
ang bawat isa sa aming 3 anak nang sila ay isilang sa mundong ito. At kung ang isang paligsahan ay gaganapin para sa pinaka-nakamamanghang kapanganakan sa kasaysayan, ang birhen na kapanganakan ni Jesus ang siyang mananalo. Ngunit, ang isang kasunod na pinakamalapit ay ang kapanganakan siguro ni Isaac. Nangako ang ating Panginoong Diyos kay Abraham na magkakaroon siya ng maraming supling. Pero naghintay sina Abraham at Sarah ng 25 years na hindi natupad ang pangakong yon. Maaaring bigyan ng Diyos sina Abraham at Sarah ng isang anak kaagad. Hindi yon imposible para sa kanya, ngunit may layunin siya sa paghihintay. Sina Abraham at Sarah ay kailangang matutong mamuhay ng may pananampalataya sa pagitan ng pangako at katuparan nito. Kaibigan, yan din ang dinidevelop ng ating Panginoong Diyos sa atin sa mga kahilingang hindi kaagad natin nakukuha ang kasagutan. Ang katuparan ay dumating sa wakas. 3 beses na binibigyang diin ng talata na ginawa ng Diyos ang kanyang ipinangako sa talatang 1 at 2. Ngayon, inalala ng Panginoon si Sarah ayon sa kanyang ipinangako. Talatang 2, nagbuntis si Sarah at nanganak ng lalaki kahit matanda na si Abraham. Isinilang ang sanggol sa panahon na sinabi noon ng Diyos. Kaibigan, God is true to His promise. Tapat siya sa kanyang salita. The years of doubt and suspense had come to an end para kay Abraham at kay Sarah. Hindi lamang tinupad ng Diyos ang kanyang pangako, ngunit ginawa niya ito sa isang mahimalang kaparaanan. Si Sarah ay 90 years old nang ipanganak si Isaac. Bilang tugon sa himalang ito, si Abraham ay maingat at naging masunurin sa ating Panginoong. Ipinanganak ni Sarah ang sanggol at pinangalan ng Isaac at tinuli sa 8 araw gaya ng iniutos ng Panginoon sa talatang 3 at 4. Tumugon si Sarah sa pamamagitan ng pagsambitla sa tula, pagbanggit ng patula. Pinatawa ako ng Diyos at lahat ng makakarinig nito ay tatawanan akong kasama sa talatang 6. Kaibigan, naalaala mo, ang tawa ng kawalan ng pananampalataya ni Sarah noon ay napalitan ng tawa ng kagalakan ngayon. Katuwaan, sapagkat narito ang katuparan ng pangako ng Diyos ay kanilang nahawakan. O gaya ng sinabi ng Psalms sa mga awit, kabanatang 30, talatang 5, ang pag-iyak ay maaaring manatili sa gabi, ngunit ang kagalakan ay dumarating sa umaga. Kaibigan, ang Diyos ay nagbigay ng malalaking pangako, hindi lamang kay Abraham at Sarah, ganon din sa atin. Pakinggan mo ang kanyang pangako sa Juan, kabanatang 14, talatang 1-3. Sinabi ni Jesus sa kanila, huwag kayong mabagabag, magtiwala kayo sa Diyos at magtiwala rin kayo sa akin. Sa tahanan ng aking Ama ay maraming silid. Pupunta ako roon para ipaghanda kayo ng lugar. Hindi ko ito sasabihin kung hindi ito totoo. Kapag naroon na ako at naipaghanda na kayo ng lugar, babalik ako at isasama kayo upang kung nasaan ako ay naroon din kayo. Kaibigan, napakagandang pangako ng ating Panginoong Diyos para sa iyo at para sa akin. Si Jesus ay babalik at isang araw ay magwawakas ang kasalanan at kalungkutan at karamdaman at tayo ay tinawag upang mamuhay sa pananampalataya na ang Diyos ay magiging tapat sa kanyang mga pangako. Genesis kabanatang 21, talatang 6, sinabi ni Sarah, pinatawa ako ng Diyos at kahit sinong makarinig ng tungkol sa nangyari sa akin ay matatawa rin. Tawa ng kagalakan.
at katuwaan sa natupad na pangako ng ating Panginoon. Kaibigan, ano ang tugon ni Sarah sa pagsilang ng kanyang anak? Sa iyong palagay, bakit pinaghintay ng Diyos sina Abraham at Sarah ng napakatagal upang makitang matupad ang kanyang pangako? Ikaw, ano ang iyong pakiramdam at kaisipan sa pangako ng pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo? Para sa iyong comment and reflection, maaari kang magpadala sa atin pong mga numero 0917-1742-777, 0917-1742-777, at sa 0918-9447-891, 0918-9447-891. At para naman po sa mga kaibigan nating nakatutok sa atin pong Facebook page at YouTube channel, ang inyo pong mga comment and reflection ay pwedeng isulat dyan sa ating comment section. Sa atin pong patuloy na pagsubaybay at pakikinig, inihahandog ko ang isang napakagandang awiting inawit ni Brian Patrick Moralde, "Napakabuti mo sa akin." Pakinggan natin ang awiting ito. O Diyos, bakit kung pagmasdan ko ang langit na bughaw na likha mo, labis akong namamangha sa pangunawang tunay ngang ako'y iniibig mo. Ang batis may awit ng pagsamba, pati na ang parang ay may sigla. Labis akong namamangha kapag aking nadaramang ako'y iniibig mo. Napakabuti mo sa akin, napakabuti mo sa akin, napakabuti mo sa akin, O Jesus. Napakabuti mo sa akin, napakabuti mo sa akin, napakabuti mo sa akin, O Jesus. O Diyos, bakit kung pagmasdan ko ang langit na bughaw na likha mo, labis akong namamangha sa pangunawang tunay ngang ako'y iniibig mo. Napakabuti mo sa akin, napakabuti mo sa akin, napakabuti mo sa akin, O Jesus. Napakabuti mo sa akin, napakabuti mo sa akin, napakabuti mo sa akin, O Jesus. Purihin ang Panginoon sa napakagandang mensahe ng awit na inawit sa atin ng ating kaibigang si Brian.
At nawa ay napagpala po kayo sa mensahe ng awit na ating napakinggan. Ngayon po ay dadako tayo sa ating pananalangin at nais ko pong makasama kayo sa pagkakataong ito. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, ang pinakamahabang tagulan ay naglalaho sa tag-araw. Ang pinakamadilim na gabi ay natatapos pagdating ng umaga. Ang sakit ng panganganak ay nagtatapos sa kagalakan ng pagiging isang magulang. Ang mga pattern na ito, Panginoon, ay nagpapaalaala sa amin na ang pakikibaka sa buhay na ito ay magtatapos sa walang hanggang katuwaan, kagalakan na kasama mo. Salamat po sa inyong pagtitiyaga sa aming paulit-ulit na kawalan ng tiwala sa iyo. Patuloy mo pong patibayin kami sa aming pananampalataya sa inyo at hintayin namin ng may pagtatapat ang pagbabalik ng aming Panginoong Hesukristo. Dakilang Ama, akin pong itinataas ang aming mga kaibigan ngayon na hindi ko na babanggitin ang kanilang pangalan sapagkat kayo ang masigit na nakakakilala sa kanila, Panginoon. Alam niyo po ang kanilang mga pangangailangan. Inyo po silang patnubayan, pagalingin, ipagkaloob ang mga pangangailangang ito, lalong-lalo na po ang mga bagay na magdadala sa kanila sa katapatan ng kanilang pananampalataya sa inyo at pagtitiis, pagtitiyaga sa pag-aantay sa inyong malapit na pagbabalik. Idinadalangin ko ang kanilang mga anak, Panginoon, na nagsisipag-aral. Patnubayan po sa buong maghapong ito, ipagkaloob ang karunungan buhat sa inyo, sa pangalan po ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat kaibigan sa iyong patuloy na pagtangkilik dito sa ating himpilan at palatuntunan at nais naming anyayahan ka na ipagpatuloy ang iyong pag-aaral sa banal na salita ng ating Panginoong Diyos. Kaya amin pong ibibigay sa inyo ang napakagandang Bible Study Guide na ito. Ipadala nyo lamang ang inyong kompletong pangalan at address. Ganon din po ang contact numbers upang mas mabilis po naming maipahahatid sa inyo ang Bible Study Guide na ito. Ang atin pong mga numero, 0917-1742-777, 0917-1742-777, at 0918-9447-891. That's 0918-9447-891. Ganon din po sa ating mga kaibigan na nasa Facebook page and YouTube channel. Inyo pong isulat sa comment section ang inyo pong kompletong pangalan at address kasama ng inyong mga contact numbers sapagkat mas mabilis po na naipapadala kapag mayroon pong natatawagan ang ating mga delivery riders. Maraming salamat. At kaibigan, sinasaliksik ninyo ang kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga iyon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan. Ito muli ang inyong kaibigan, Ner Caranza, nagsasabing, kung ang salita ng Diyos ang iyong gabay, ang landas mo ay hindi masisinsay. Huwag niyo pong ililipat ang inyong mga talapihitan ng radyo sapagkat patuloy po ninyong mapapakinggan ang mga susunod na programa at ang mga makalangit na awitin. Pagpalain kayo ng ating Panginoong Diyos sa buong maghapong ito. God bless. As morning light begins to shine, I seek your word and make it mine. In quiet moments, faith is born. With every breaking of the dawn, rise and reflect on promises true. With every dawn, I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promise
promise is true. With every dawn I'm renewed by you, guided by grace, strengthened by love. Your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect what promise is true. With every dawn I'm renewed by you, guided by grace, strengthened by love. Your light leads me from above. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you, guided by grace, strengthened by love. Your light leads me from above. Your light leads me from